On the Part 1 of the story. Ako si Jom, isang simpleng lalaki na nahaharap sa isang malaking desisyon. Ang buhay ko ay puno ng mga pagsubok. Pero sa kabila ng lahat, nandiyan si Paul, ang matalik kong kaibigan. Hindi ko inakala na ang aming simpleng pagkakaibigan ay magdadala sa akin sa isang masalimuot na sitwasyon. Nagdesisyon akong tumira sa bahay ni Paul matapos kong mawalan ng trabaho. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang bagong yugto ng buhay ko, pero alam kong kailangan ko ng isang tao na makakasama. Si Paul ang una kong naisip. Matagal na kaming magkaibigan at alam kong palagi siyang nandiyan para sa akin. Para bang siya ang aking kanlungan. Iba ang pakiramdam ng tumira kasama si Paul. Ang bahay niya ay puno ng sigla, ng mga tawanan, at ng mga kwentuhan na pilit naming ginagawang masaya kahit na may mga problema. Sa bawat araw na lumipas, mas nakikilala ko si Paul. Ang mga simpleng bagay na dati hindi ko pinapansin ay nagiging espesyal. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, at ang kanyang boses. Lahat ng ito'y unti-unting nagiging mahalaga sa akin. Isang gabi, habang kami nag-uusap sa sofa, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Parang may sinasabi ito, pero hindi ko alam kung ano. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, ano itong nararamdaman ko? Bakit bigla kong nararamdaman na may kakaiba sa aming dalawa? Kinukulit ako ng tanong na ito, pero pilit kong iniwasan. Ayoko munang mag-isip ng mga bagay na hindi ko pa kayang harapin. Mukhang malalim ang iniisip mo, Jom, sabi ni Paul habang nakangiti. May halong biro ang kaniyang boses, pero sa likod nito'y may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Oo naman, Paul, sagot ko, pilit na nagpapatawa. Naisip ko lang kung paano ko sisimulan ulit ang mga bagay-bagay. Alam mo, nandito lang ako. Kahit anong mangyari, tutulungan kita, sabi niya. At ang mga salitang iyon ay tila bumabalot sa aking puso ng init. Pero sa kabila ng init na iyon ay ang malamig na tanong. Paano kung higit pa ang nararamdaman ko para sa kanya? Habang tumatagal, mas tumitindi ang tanong na iyon sa isip ko. Paano kung ang simpleng pagkakaibigan namin ay may mas malalim na kahulugan? Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung tama ba itong nararamdaman ko. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko kayang mawala si Paul sa buhay ko. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, natagpuan ko ang isang lumang litrato namin ni Paul. Nakangiti kami, pareho, puno ng saya. Parang isang flashback ang naglaro sa isip ko, mga alaala ng aming masayang pagkakaibigan. Pero sa likod ng mga alaala ay ang bagong damdaming nagsisimulang umusbong. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili. Paano kung tama itong nararamdaman ko? Paano kung higit pa sa pagkakaibigan ang nais kong mangyari? Narinig ko ang pagkatok sa pintuan. Si Paul. Jom, kumain na tayo. May ginawa akong espesyal para sa atin. Sabi niya, puno ng kasiyahan sa boses. Ngunit sa likod ng kasiyahang iyon ay ang takot na hindi ko kayang ipakita. Paano kung malaman ni Paul ang totoo? Paano kung hindi niya matanggap? Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon akong isang bagay na siguradong sigurado. Hindi ko kayang mawala si Paul sa buhay ko. At doon ko naramdaman, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang damdaming ito, ang kakaibang pakiramdam na tila nagbabago sa lahat. May nararamdaman si Paul. Sa paglipas ng mga araw at gabi sa bahay ni Paul, unti-unting nagiging bahagi ng pang-araw-araw kong buhay ang kanyang mga nakasanayan. Ang mga simpleng bagay tulad ng pag-aalmusal sa kusina, kasabay ang musika mula sa kanyang lumang radyo, at ang pag-uusap namin tungkol sa mga planong hindi pa rin matupad, ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Sa bawat tawanan at kwentuhan, hindi ko maikakaila ang kakaibang saya na nararamdaman ko sa piling niya.
Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, naisipan kong magluto ng hapunan. Sa kusina, habang hinahanda ang mga sangkap, pumasok si Paul at naupo sa tabi ng mesa. Pinagmamasdan niya ako habang nagkukwento tungkol sa kanyang araw. Sa gitna ng kanyang kwento, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata. Mga matang puno ng enerhiya at sigla. Para bang may kung anong kapangyarihan ng mga ito na nagbabantay sa aking mga galaw. Jom, ano bang niluluto mo? Tanong ni Paul na may kasamang ngiti. Ah, ito yung paborito mong adobo. Pero may twist? Sagot ko, sabay kindat sa kanya. Mabuti na lang at sanay na ako sa mga ganitong sitwasyon. Ang mga simpleng tawanan at biruan ay nagiging bahagi ng ritual namin sa gabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat oras na magkasama kami, unti-unting bumubukas ang aking puso sa isang damdaming hindi ko inaasahan. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa tunog ng ulan na bumubuhos sa labas. Lumabas ako ng kwarto upang uminom ng tubig. At sa aking pagdaan sa sala, nakita ko si Paul na nakaupo sa sofa, tahimik na nagmamasid sa labas ng bintana. Paul, hindi ka pa ba natutulog? Tanong ko habang umupo sa tabi niya. Hindi pa. Minsan kasi, masarap pakinggan ang ulan. Parang musika, tugon niya, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Habang nakaupo kami doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang init ng kanyang balikat na nakadikit sa akin. Isang simpleng kilos, ngunit nagdulot ito ng kakaibang damdamin. Isang damdaming hindi ko pa naramdaman noon. Sa aking isipan, nag-uumpisa akong magtanong, ano itong nararamdaman ko para kay Paul? Bakit tila ba nag-iiba ang tibok ng puso ko tuwing siya'y nasa aking tabi? Habang naglalakbay ang aking isip sa mga tanong na ito, biglang bumukas ang ilaw mula sa kwarto ni Paul. Nagulat kami sa pagpasok ni Nina, ang matalik na kaibigan ni Paul mula pa noong kolehiyo. Uy, nandito pala kayo. Bati ni Nina na may kasamang ngiti. Sorry kung naistorbo ko kayo. Kailangan ko lang kunin yung naiwan kong jacket. Habang nag-uusap sila, napansin ko ang kakaibang tingin ni Nina sa akin. Para bang may alam siya na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Nang makuha na niya ang kanyang jacket, lumapit siya sa amin at bumulong kay Paul. Alagaan mo si Jom, ha? Mukhang kailangan niya ng isang mabuting kaibigan. Sa paglabas ni Nina, bumalik kami sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Paul. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, ngunit alam kong hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Paul, may gusto akong sabihin sa'yo. Simula ko, habang pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Ngunit bago ko pa man maituloy, isang malakas na kulog ang gumulantang sa amin, parang sinadyang pigilan ang paglabas ng katotohanan. Tumayo si Paul at naglakad papunta sa bintana. Alam ko, Jom, sabi niya, habang nakatingin sa malayo. Matagal ko nang nararamdaman ito, pero hindi ko alam kung paano ito haharapin. Sa kanyang mga salita, naisip ko ang isang posibilidad na hindi ko kailanman inasahan. Baka pareho kami ng nararamdaman, ngunit pareho ring naguguluhan kung paano ito haharapin. Habang nag-iisip ako ng susunod na hakbang, biglang nagring ang telepono ni Paul. Sinagot niya ito, at sa pag-uusap niya, narinig ko ang pangalan ni Nina. Oo, nandito pa siya, sagot ni Paul sa telepono, na tila may tinatago. Habang nakikinig sa kanilang pag-uusap, unti-unti kong nararamdaman ang isang pag-aalinlangan. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Paul para sa akin? At sino nga ba si Nina sa buhay niya? Sa pagpatuloy ng gabi, ang mga tanong na ito ay nananatiling walang sagot, isang misteryo na patuloy na bumabalot sa aking puso. Sa kabila ng lahat,
Alam ko na hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Ngunit paano ito haharapin? Kung tila may ibang damdamin din na kailangang isaalang-alang. Simula nang tumira ako sa bahay ni Paul, marami akong bagay na natutunan tungkol sa kanya. Mga bagay na hindi ko akalaing magiging mahalaga sa akin. Sa unang linggo pa lang, napansin ko ang kanyang mga maliit na gawi. Ang pag-aayos niya ng mga libro sa estante ayon sa kulay. Ang pag-iingat niya sa kanyang koleksyon ng mga vinyl records. At ang paglalagay niya ng isang tasa ng kape sa tabi ng kama tuwing umaga bago pa man siya bumangon. Hindi ko alam kung paano, ngunit sa bawat araw na lumipas, naramdaman kong unti-unti akong nahuhulog sa kanya. Sa simula ay inisip ko na ito ay simpleng paghanga lang sa kanyang disiplina at sipag. Ngunit hindi nagtagal ay napansin kong iba na ang nararamdaman ko. Ang mga simpleng hangiti, ang mga kwento ng kanyang kabataan, at ang paraan ng kanyang pagtawa. Ang lahat ng ito'y naging musika sa aking pandinig. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa sala, napunta ang usapan namin sa mga nakaraan. Naalala mo ba yung araw na nagpunta tayo sa beach? Tanong ni Paul habang nakangiti at nakatingin sa akin. Oo naman. Paano ko makakalimutan yung pagkakataong muntik ka ng malunod dahil sa sobrang excitement? Sagot ko habang tumatawa. Nakakatawa naman, no? Pero alam mo ba, Jom, sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, ikaw ang isa sa mga taong hindi ko kayang mawala. Sabi ni Paul na may halong seryosong tono. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang tila pag-init ng aking pisngi. Hindi ko alam kung paano ko tutugunan ang ganitong klasing emosyon. Nagpatuloy ang gabi sa mga kwento, tawanan, at kwentuhang walang patid. Hindi ko na malayang unti-unti na pala akong inaantok. Mukhang kailangan ko ng matulog, Jom. Maaga pa ang pasok ko bukas. Paalam ni Paul habang tumayo at nag-ayos ng kanyang mga gamit. Okay lang, Paul. Salamat sa kwentuhan. Good night. Sagot ko na may kasamang nanggiti. Habang umakyat siya sa hagdan, tila may naramdaman akong kakaiba. Isang damdaming hindi ko pa nararanasan noon. Isang damdaming tila nag-uudyok sa akin na may kailangan akong gawin. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng alarm clock. Paglabas ko sa kwarto, nakita ko si Paul na abala sa kanyang laptop. Good morning, Jom! Bati niya habang nag-ayos ng kanyang mga papel. Morning, Paul. Mukhang marami kang gagawin ngayon ha. Sagot ko. Oo nga pero sanay na ako. By the way, may plano ka ba mamayang gabi? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Wala naman, bakit? Tugon ko. May gusto lang sana akong pag-usapan. Huwag kang mag-alala, hindi naman seryoso, sabi niya, na may kasamang nangiti. Dumating ang gabi at ako'y nag-aabang sa sala habang si Paul ay nasa kusina. Jom, may gusto sana akong sabihin. Simula niya habang naglalakad papunta sa akin. Ano yon, Paul? Tanong ko habang nag-uumpisang kabahan. Alam mo, matagal ko nang iniisip ito. Pero may nararamdaman akong hindi ko maintindihan, sabi niya, na tila nag-aalinlangan. Ano yon? Tanong ko, habang nararamdaman ang bilis ng tibok ng aking puso. Yung parang higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo, sabihin ni Paul na may halong pagkabalisa. Hindi ko alam kung paano ko ito matatanggap. Ang aking mga pangamba at pagdududa ay naghalo-halo. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng aking puso na nagsasabing ito ang matagal ko nang gustong marinig. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang pumasok ang isang tawag sa telepono. Paul, kailangan mo na yatang umalis, sabi ko habang nakikita ang pangalan ng kanyang boss sa screen. Mukhang emergency ito. Kailangan ko munang puntahan. Sorry, Jom. Pagbalik ko, itutuloy natin ang usapan, sabi ni Paul
habang nagmamadaling nag-ayos. Okay lang, ingat ka, sagot ko habang pinapanood siyang umalis. Sa kanyang pag-alis, naiwan akong nag-iisip at nag-aalala. Ano ang susunod na mangyayari? Paano ko haharapin ang ganitong klasing sitwasyon? Sa isang banda, natatakot ako sa posibleng pagbabago ng aming relasyon. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang pag-asam at pag-asa na baka ito na ang simula ng isang mas malalim na koneksyon. Habang ako'y nagmumuni-muni, narinig ko ang tunog ng pagring ng telepono. Sa pagtingin ko, isang mensahe mula kay Paul ang dumating. Jom, may kailangan akong sabihin. Pagbalik ko, may sorpresa ako para sa iyo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pag-aabang at excitement. Ano kaya ang sorpresa na iyon? At paano kaya nito babaguhin ang aming kwento? Sa gabing iyon, natutunan kong minsan, ang mga hindi inaasahang damdamin ang siyang nagbibigay kahulugan sa ating buhay. At ang aking kwento kasama si Paul ay tila nagsisimula pa lang. Pagkalipas ng ilang linggo sa bahay ni Paul, unti-unting nagiging komportable ang lahat. Ang mga gabi namin ay puno ng kwentuhan at tawanan, habang ang bawat araw ay tila isang pagdiriwang ng mga simpleng bagay, kape sa umaga, sabay na paglalakad, papunta sa paborito naming bookstore, at ang paminsang-minsang pag-aaway tungkol sa kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na unti-unting bumubuo sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na tila sumisikip sa dibdib ko tuwing magkasama kami ni Paul. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, hindi ko maiwasang pag-isipan ang nararamdaman ko. Bakit ganito? Bakit tila may kung anong bumabagabag sa akin tuwing kasama ko siya? Iniisip ko kung paano ko sisimulan ang pag-uusap na ito kay Paul. Paano kung mali lang ang akala ko? Paano kung hindi niya ako maintindihan? Ngunit sa kabila ng takot, alam kong hindi ko na kayang ilihim pa ang nararamdaman ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami, napansin kong tahimik si Paul. May problema ba? Tanong ko, tinatangkang gawing casual ang lahat. Tumango siya, ngunit hindi nagsalita. Naramdaman ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin at tila may kung anong bumubulong sa akin na ito na ang tamang pagkakataon. Paul, sabi ko, pinilit ang sarili na maging matapang. May kailangan akong aminin sa'yo. Nagitla siya at napatingin sa akin. Ang mga mata niya puno ng pagtataka. Ano iyon, Jom? Tanong niya, tila nag-aalala. Huminga ako ng malalim at pinag-isipan ang mga susunod kong sasabihin. Matagal ko nang iniisip ito, simula ko. Pero, sa totoo lang, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Huminto ako sandali. Pinipilit na ipunin ang natitirang lakas ng loob. Paul, mahal kita. Higit pa sa kaibigan. Nanatili siyang tahimik, tila nagulat sa narinig. Nagpatuloy ako. Alam kong hindi ito ang inaasahan mo at naiintindihan ko kung hindi mo ako nararamdaman ng ganito. Pero kailangan kong sabihin ito sa'yo. Kailangan kong malaman kung may pag-asa ba kami. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin at ako na may nag-aabang sa kanyang magiging tugon. Lumipas ang ilang segundo na tila napakatagal. Sa wakas, nagsalita siya. Chum, hindi ko inaasahan ito, aniya, halatang naguguluhan. Pero may kailangan din akong ipagtapat sa'yo. Ang puso ko'y tila tumalon sa kaba. Ano kaya ang sasabihin niya? Matagal na kitang kilala at sa lahat ng oras na magkasama tayo, hindi ko rin napigilang makaramdam ng kakaiba para sa'yo. Pag-amin niya, ang boses niya ay may halong pag-aalinlangan. Ngunit natatakot akong sabihin sa'yo dahil baka masira ang pagkakaibigan natin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang saya na malaman na hindi ako nag-iisa sa nararamdaman kong ito o ang takot sa kung ano ang magiging kahulugan nito para sa aming dalawa.
Paul, sabi ko, ang boses ko'y halos pabulong na. Anong gagawin natin ngayon? Ngumiti siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman kong parang lumiwanag ang paligid. Hindi ko alam, Jom, sagot niya. Pero handa akong subukan kung ano man ito. Gusto kong malaman kung saan tayo dadalhin ang nararamdaman natin. Nagpatuloy ang pag-uusap namin hanggang sa abutin kami ng umaga. At sa bawat sandali ay unti-unti kong nararamdaman ang pag-asa na hindi ko akalaing mararamdaman ko pa. Sa wakas, nakahanap kami ng isang landas na sabay naming tatahakin, kahit na hindi namin alam ang magiging kahihinatnan nito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na tila kasamang bumangon ng araw. Habang naglalakad kami ni Paul papunta sa bookstore kinabukasan, isang pamilyar na figura ang bumungad sa amin. Si Alex, ang dati kong nobyo, na tila may kung anong misteryosong ngiti sa kanyang mga labi. Jom, bati niya. Matagal na tayong hindi nagkikita. Nagpalitan kami ng tingin ni Paul at sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nagbabadya ng isang bagong pagsubok na darating. Sa likod ng kanyang hangiti, alam kong may dala siyang balita na may kakayahang baguhin ang lahat. Muli, sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago sa pagitan namin ni Paul. Nagsimula ito sa mga simpleng kilos. Isang paglingon na may ngiti kapag nagkakasalubong kami sa kusina o kaya'y mas matagal na tingin habang nag-uusap kami tungkol sa mga bagay-bagay sa paaralan. Ang mga ito ay tila normal lamang, ngunit para sa akin, may ibinubulong ang mga ito na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang pareho kaming nakaupo sa sala, nagdesisyon kaming manood ng isang lumang pelikula. Ito ang paborito kong pelikula noong bata pa ako, sabi ni Paul habang inilalagay ang DVD sa player. Napansin ko ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata, isang bagay na bihira kong makita, na tila may kahulugan na hindi ko pa natutuklasan. Habang umuusad ang pelikula, nagkaroon ng isang emosyonal na eksena kung saan ang dalawang pangunahing tauhan ay nagtatapat ng kanilang nararamdaman sa isa't isa. Unti-unti kong naramdaman ang bigat ng eksena, hindi dahil sa pelikula, kundi dahil sa realidad na unti-unting bumabalot sa akin. Tiningnan ko si Paul, na sa mga sandaling iyon ay nakapako ang tingin sa screen, ngunit tila malalim ang iniisip. Jom, may gusto akong sabihin sa'yo. Biglang sambit ni Paul, na ikinagulat ko. Agad kong ibinaling ang aking tingin sa kanya. Nagtataka kung ano ang sasabihin niya. Ano yun, Paul? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking tinig. Ilang linggo na rin kitang iniisip, sagot niya habang unti-unting bumababa ang kanyang boses. Iba ang nararamdaman ko kapag kasama kita. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito nang hindi ka nagugulat. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang tanging nararamdaman ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso, na tila gusto akong iparamdam na may isang mahalagang bagay na magaganap. Lumipas ang ilang sandali na tila isang taon sa pakiramdam ko, bago ko naisip na kailangan kong huminga at tumugon. Paul, ako rin. Nararamdaman ko yan. Ang tanging nasabi ko, na para bang bumagsak ang isang mabigat na pader sa pagitan naming dalawa. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng katahimikan na punong-puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, tila isang mundo ng mga salita na hindi pa namin nabibitawan. Ngunit, bago pa man magpatuloy ang aming pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Paul. Sa pagtingin niya sa screen, agad kong napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa kalmadong mukha, bigla itong naging seryoso, na para bang may isang mahalagang bagay siyang nalaman. Sandali lang, Jom. Kailangan kong sagutin ito, sabi niya habang tumayo
at lumayo ng kaunti para makausap ang nasa kabilang linya. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang tinig at ang bigat ng sitwasyong hindi ko pa nauunawaan. Habang nag-uusap si Paul sa telepono, hindi ko maiwasang mag-isip ano ang ibig sabihin ng kanyang nararamdaman at ano ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan. Alam kong may nararamdaman din ako para sa kanya, ngunit ang takot at pagkabahala ay patuloy na bumabalot sa akin. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Paul na may kakaibang ekspresyon sa mukha. "May problema, Jom," sabi niya na ikinagulat ko. "Kailangan kong umalis ng ilang araw. Biglaan lang ito, pero kailangan kong harapin." "Anong nangyari?" tanong ko, hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Hindi ko pa pwedeng sabihin ng buo, pero may kinalaman ito sa pamilya ko. Kailangan kong pumunta sa probinsya. Paliwanag niya, halatang may pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Ang tanging alam ko ay ang biglang paglamig ng mundo sa paligid, na parang may isang bagay na naputol sa pagitan namin. Ngunit sa kabila ng lahat, naroroon pa rin ang pag-asa na sa kanyang pagbabalik, maaari naming ituloy ang nasimulan naming pag-uusap. "Okay lang, Paul. Ingat ka," sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Alam kong kailangan kong suportahan siya kahit na hindi ko pa lubos na naiintindihan ang sitwasyon. Bago siya umalis, nagkaroon kami ng sandaling katahimikan. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang mga oras na iyon, na para bang isang cliffhanger sa aming buhay na hindi ko pa alam kung paano magtatapos. Ngunit sa mga huling sandali, nagkaroon kami ng isang huling sulyap na punong-puno ng pag-asa at pangako. Sa kanyang pag-alis, alam kong may isang bahagi ng aking puso ang naiwang nakabitin, na tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, naroroon pa rin ang pag-asa na sa kanyang pagbalik, maaari naming muling ituloy ang nasimulan naming kwento. Isang kwento ng pag-ibig na hindi inaasahan, ngunit unti-unting tumutubo sa aming mga puso. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang damdamin ko kay Paul. Noon, simple lang ang pakiramdam ko. Kaibigan, kabarkada, kapatid. Pero ngayon, tila may kung ano sa loob ng dibdib ko na kumakatok, humihiling na bigyang pansin. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Basta isang araw, nagising na lang ako na ang simpleng pagkakaibigan namin ay may halong kakaibang kilig at tamis. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa kusina, napansin ko ang malalim na titig ni Paul. Nakakunot ang kanyang noo, tila may iniisip na malalim. "Jom, may sasabihin ako sa'yo?" Panimula niya, pero bigla siyang natigilan. "Ano yun, Paul?" tanong ko habang tinutusok ang itlog sa aking plato. Hindi ko maiwasan ng kaba. Ano kaya ang sasabihin niya? May nararamdaman din kaya siya? Wala. Mamaya na lang," sagot niya sabay ngiti, na tila may itinatago. Nagpatuloy kami sa pagkain, pero hindi maalis sa isip ko. Ang mga mata niyang tila nagsusumamo. Pagkatapos ng almusal, nagpasya akong lumabas para maglakad-lakad. Sariwa ang hangin at ramdam ko ang sikat ng araw sa aking balat. Pero kahit gaano kaganda ang paligid, hindi ko maiwasan ang pag-iisip kay Paul. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nararamdaman ko para sa kanya, lalo na't hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Sa paglalakad ko sa parke, sinubukan kong kalmahin ang sarili. Ngunit kahit pa anong gawin ko, ang mga alaala namin ni Paul ang patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ang mga tawanan, ang mga simpleng usapan, at ang mga pagkakataong magkatabi kami sa sofa. Lahat iyon ay may kakaibang kahulugan na ngayon. Maya-maya pa, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Paul. "Jom, pwede ba tayong mag-usap mamaya? May mahalaga akong sasabihin sa'yo."
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ba yon? Ito na ba ang hinihintay kong pagkakataon? Para malaman kung ano ang nararamdaman niya? Matapos ang ilang oras ng pag-iisip, nagpasya akong bumalik sa bahay. Naabutan ko si Paul na nakaupo sa sofa, tila balisa. Umupo ako sa tabi niya at naramdaman ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Paul, ano yung sasabihin mo kanina? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretso sa mga mata. Jom, alam mo ba kung bakit kita pinatira dito? Nabigla ako sa tanong niya. Siyempre, kasi magkaibigan tayo. Alam mo namang mahirap ang sitwasyon ko. Tumango siya, pero may kirot sa kanyang mga mata. Oo, tama. Pero may isa pang dahilan. Hindi ko alam kung ano ang sasagot, kaya't nanatili akong nakikinig. Ang damdamin ko ay tila malapit ng sumabog sa kaba at saya. Jom, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Patuloy ni Paul, at naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi lang kita tinulungan dahil kaibigan kita. Ginawa ko ito dahil mahal kita. Napako ako sa kinauupuan ko. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig. Pero kasabay nito ay ang pag-aalinlangan at takot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Mahal ko rin siya. Pero paano kung hindi ito tama? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Habang naguguluhan ako, biglang nagring ang telepono ni Paul. Sumagot siya at nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ano? Paano nangyari yon? Tanong niya, halatang natataranta. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, lumingon siya sa akin na puno ng pag-aalala. Jom, may emergency sa pamilya ko. Kailangan kong umuwi ng probinsya ngayon din. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, nabigla, nalungkot, o natakot. Ang pag-amin ni Paul ay tila nahinto sa gitna ng isang mahahalagang sandali. Paul, anong nangyari? Tanong ko, pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang buong detalye, pero mukhang seryoso ito. Kailangan ko talagang pumunta, sagot niya habang nagmamadaling nag-iimpake. Ang bigat ng sitwasyon ay ramdam ko, pero ang pagkakabigla sa kanyang pag-amin ay tila hindi ko pa lubusang natatanggap. Habang nagmamadali si Paul na umalis, naiwan akong nag-iisa sa bahay. Ang mga salitang binitiwan niya ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Mahal din kita, Paul, pero paano kung hindi na natin maibalik ang dating pagkakaibigan? Paano kung ang nararamdaman ko ay magdulot ng mas malaking problema sa pagitan natin? Habang nagmumuni-muni, narinig ko ang paggalaw ng pinto. Sumilip ako at nakita ko si Paul na nakatayo sa pintuan, tila may nakalimutan. Jong, bago ako umalis, gusto kong malaman mo na hindi kita iiwan. Ano man ang mangyari, hahanapin kita. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng konting kapanatagan, pero sa kabila nito, ang takot ay nananatili. Ito ba ang simula ng mas malalim na relasyon o ito ang magiging dahilan ng pagkakahiwalay namin? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko na mababago ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malapit sa akin ang mga bagay na dati-rati ay tila ordinaryo lamang. Ang mga halakhak at kwentuhan namin ni Paul sa gabi, ang amoy ng bagong luto niyang adobo sa kusina, at kahit ang simpleng pag-inom ng kape sa umaga habang nakaupo kami sa sofa. Lahat ng ito ay nagkaroon na ng ibang kahulugan sa akin. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang saya sa tuwing kasama ko siya. Isang damdamin na hindi ko inaasahan at sa totoo lang ay ikinagulat ko. Simula nang tumira ako sa bahay ni Paul, naging mas madali ang lahat. Mula sa pag-aaral ko sa universidad hanggang sa mga personal na suliranin. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaginhawaan,
may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang damdamin na patuloy na bumabagabag sa akin tuwing nakikita ko siya. Sa bawat ngiti niya, sa bawat tingin, tila may kung anong pumipintig sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula ito, ngunit ang alam ko ay hindi na ito mawawala. Isang gabi, habang abala kami sa panunood ng isang lumang pelikula, napansin ko ang kakaibang tingin ni Paul sa akin. May mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatitig, ngunit palagi niyang binabawi ang tingin kapag nagkakasalubong ang aming mga mata. Jom, kamusta na ang thesis mo? Tanong niya habang nilalabanan ang antok sa kalagitnaan ng pelikula. Mabuti naman, salamat sa tulong mo. Sagot ko na may kasamang ngingiti. Nagpatuloy kami sa panonood, ngunit hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Paul, may gusto akong itanong, sabi ko nang walang babala. Ano yon? Tanong niya, bahagyang nagulat, ngunit interesado pa rin. Bakit mo ako tinanggap dito sa bahay mo? Alam kong madami kang ibang pwedeng piliin, pero bakit ako? Diretsahang tanong ko. Pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Napatingin siya sa akin, tila nag-iisip ng sasabihin. Jom, alam mo naman na matagal na tayong magkaibigan. Pero, iba kasi ang nararamdaman ko para sa'yo. Sagot niya. May kung anong kirot sa kanyang boses na hindi ko maipaliwanag, ngunit hindi ko rin maalis ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Bakit? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, hindi sigurado kung tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Ito kasi, mula nang dumating ka dito, mas naging masaya ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero parang may bago akong natutunan tungkol sa sarili ko. Sabi niya, tila nag-aalinlangan, ngunit determinado. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi, ang pagkabog ng puso ko. Hanggang sa isang sandali na parang nabalot ng katahimikan ang paligid, naglakas loob akong itanong ang matagal ko nang kinikimkim. Paul, mahalaga ka sa akin. Pero bakit parang iba na ang nararamdaman ko para sa'yo? Tila nabigla siya sa aking tanong, ngunit kasabay nito ay ang maamong ngiti na hindi ko maalis sa isip. Jom, hindi ko rin alam, pero gusto kong malaman kung ano talaga ito. Siguro, oras na para maging totoo tayo sa isa't isa. Sagot niya, may kakaibang kahulugan ang mga salitang binitiwan. Nabighani ako sa kanyang kaseryosohan, ngunit bago pa man kami makapag-usap, ng mas mahaba, biglang nagring ang telepono ni Paul. Nagulat siya at dali-daling sinagot ito. Hello? Tanong niya, habang ako naman ay nagtataka kung sino ang tumawag sa ganitong oras. Habang nakikinig siya sa kabilang linya, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagkagulat ay naging seryoso ito, at ang pag-aalala ay unti-unting lumitaw. Sige, pupunta ako dyan agad, sabi niya, bago ibaba ang telepono. Ano yun, Paul? May problema ba? Tanong ko, nag-aalala sa biglang pagbabago sa kanyang asal. Jom, kailangan ko munang umalis. May emergency sa pamilya. Sagot niya habang nagmamadaling nag-ayos ng kanyang sarili. Pasensya na, pero kailangan kong pumunta. Nag-aalala ako sa kanya, ngunit alam kong wala akong magagawa kundi ang maghintay. Sige, ingat ka. Kung may kailangan ka, nandito lang ako, sabi ko. Pilit na ipinapakita ang suporta, kahit na may halong kaba ang aking damdamin. Bago siya lumabas ng pintuan, tumingin siya sa akin at nagsalita. Jom, tandaan mo, mahalaga ka sa akin. Sa mga salitang iyon, alam ko na may malalim na kahulugan. Ngunit ano nga ba ang tunay na namamagitan sa amin? Habang naiwan akong mag-isa sa sala, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang maaring mangyari sa mga susunod na araw. Ang mga tanong
na hindi nasagot, ang damdamin na hindi pa lubusang naipahayag. Lahat ng ito ay bumabalot sa akin. Ngunit ang isang bagay na sigurado, ang pag-alis ni Paul ay nag-iwan ng puwang sa aking puso na puno ng pag-asa at kaba. At sa kabila ng lahat, alam kong ito ang simula ng isang bagong yugto sa aming kwento. Ngunit paano nga ba namin haharapin ang damdamin na unti-unting nagiging mas komplikado? Hindi ko alam kung anong klasing hangin ang nagdala sa akin sa puntong ito. Parang kailan lang ay nagdesisyon ako na tumira sa bahay ni Paul matapos ang isang masalimuot na breakup. Akala ko noon, isang simpleng hakbang lang ito para makalimot. Ngunit sa paglipas ng mga araw, may kung anong puwersa ang nagbubukas ng aking mga mata sa hindi ko inaasahang damdamin. Bilang isang kaibigan, si Paul ay palaging nandyan para sa akin. Matagal na kaming magkaibigan, mula pa noong high school. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya akong niligtas mula sa iba't ibang kalokohan at problema. Siya ang tipo ng tao na kahit anong mangyari, alam mong hindi ka iiwan. Kaya naman, nang magdesisyon akong pansamantalang tumira sa kanyang bahay, alam kong magiging komportable ako. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kaginhawaan na iyon ay magiging dahilan ng mga pagbabagong hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang umiinom kami ng alak sa sala, nagkatinginan kami ng mas matagal kaysa sa dati. May kung anong kislap sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa damdaming matagal ng kinikimkim. Pero bigla akong nakaramdam ng kakaibang init sa aking dibdib. Nang magsimula siyang magkwento tungkol sa mga plano niya sa buhay, hindi ko maiwasang titigan ang bawat galaw ng kanyang labi. Para bang bawat salita niya ay musika. Nakakatawa, hindi ko ito napansin noon. Ngayon, parang may kung anong misteryo sa kanyang boses. Kinabukasan, bumalik ang dati naming routine. Bumangon ako para maghanda ng almusal at naabutan ko si Paul na nagkakape sa kusina. "Good morning," bati niya sa akin sabay mangkiti. Napansin ko ang liwanag sa kanyang mga mata. Tila ba may sikreto siyang gustong ibahagi. "May plano ka ba mamaya?" tanong niya. "Wala naman. Bakit?" sagot ko habang pinupuno ng kape ang aking tasa. "May gusto sana akong pag-usapan. May isang bagay na matagal ko nang iniisip." Sagot niya, medyo seryoso ang tono. Nang marinig ko yon, bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may kung anong kaba at excitement ang sabay na bumalot sa akin. "Sige, mag-usap tayo mamaya," sabi ko. Pilit na itinatago ang aking nararamdaman. Pagdating ng gabi, naupo kami sa sofa, parehong tahimik. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. "Ano ba yung gusto mong pag-usapan?" tanong ko, pilit na inaayos ang boses ko para hindi mahalata ang aking kaba. "Alam mo, Jom, matagal na tayong magkaibigan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero..." Huminga siya ng malalim. "May nararamdaman ako para sa iyo." Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Parang hindi ko na naririnig ang ingay ng telebisyon o ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko, na parang kumakarera sa bilis. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang damdaming matagal ko nang itinatago, na pinili kong hindi pansinin, ay parang biglang lumitaw sa harapan ko. "Biro lang ba yan?" tanong ko, pilit na nagbibiro para pagaanin ang sitwasyon. "Hindi, Yom. Hindi ito biro. Totoo to," sagot niya. Puno ng sinseridad. Alam kong hindi ko dapat pumasok sa ganitong sitwasyon, pero hindi ko na kayang itago. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang damdamin ko para kay Paul ay parang isang lihim na matagal ko nang tinatago. Ngunit sa kanyang mga salita, parang biglang nawasak ang lahat ng pader na itinayo ko.
Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa takot o sa pag-asa. Pero bigla akong tumayo. Kailangan ko munang mag-isip, sabi ko. Nagmamadaling lumabas ng bahay at naglakad sa malamig na kalsada. Habang naglalakad, ang dami kong iniisip. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Paul pagkatapos nito. Hindi ko alam kung kaya ko ba siyang mahalin ng higit pa sa pagiging kaibigan. Pero ang isang bagay na alam ko ay hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. Sa pagbalik ko sa bahay, nakita ko si Paul na nakaupo pa rin sa sofa. Tila ba naghihintay sa akin. "Jom, sorry kung nabigla kita," sabi niya, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami ni Paul, parehong nagtataka kung sino ang bisita sa ganitong oras ng gabi. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa amin ang isang hindi inaasahang mukha. Si Sarah, ang ex-girlfriend ko. "Jom, kailangan kitang makausap," sabi niya, puno ng desperasyon. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang gabi na dapat ay para sa pagpapahayag ng damdamin ay biglang napalitan ng isang hindi inaasahang bisita. At sa sandaling iyon, nagkaroon ng masalimuot na pag-iisip sa aking isipan. Paano ko haharapin ang sitwasyong ito? Paano ko haharapin ang damdamin ko para kay Paul habang si Sarah ay muling bumabalik sa buhay ko? Sa gitna ng kalituhan, alam kong kailangan kong magdesisyon. Ngunit ang desisyon na iyon ay tila isang misteryo na hindi ko pa kayang lutasin. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naging hindi maipaliwanag ang nararamdaman ko. Mula nang matuklasan ko ang kakaibang damdamin para kay Paul, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan naming dalawa. Ang simpleng pagtira ko sa bahay ng kaibigan ko ay naging isang masalimuot na yugto ng pag-aalinlangan at pagtuklas sa sarili. Isang gabi, habang kami nagkukwentuhan sa sala matapos manood ng paborito naming pelikula, napansin kong tila may kakaiba sa mga tingin ni Paul. Ang mga mata niya'y puno ng kuryosidad at tila ba may nais siyang sabihin, ngunit pinipigilan niya. Nagbiro ako para mapawi ang tensyon. "Anong iniisip mo dyan? Baka namang gusto mong sabihin na mas pogi ako sa bida ng pelikula?" Ngumiti siya, ngunit hindi niya ako sinagot. Sa halip, bigla siyang tumayo at pumunta sa kusina. Naiwan akong nagtataka at hindi mapakali. Sinundan ko siya at nakita kong abala siya sa pagkuha ng tubig mula sa ref. "Paul, may problema ba?" Tanong ko, na may halong kaba at pagkabahala. Tumalikod siya at sinagot ako ng malumanay. "Wala naman, Jom. Iniisip ko lang ang mga nangyayari sa atin nitong mga nakaraang araw." Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang damdamin ko'y tila isang malaking lihim na nagbabadyang sumabog sa gitna ng katahimikan ng bahay. "Alam mo, Jom," patuloy ni Paul, "simula nang tumira ka dito, marami akong natutunan. Hindi ko akalaing ganito pala kasaya kapag may kasama ka sa bahay, lalo na kung kaibigan mo." Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang hindi niya sinasabi. Para bang may isang pader na hindi ko mawari kung paano ko babasagin. Nagpasya akong ilihis ang usapan. "Oo nga masaya na rin ako na nandito ako. Nakakatulong din sa akin na makapag-isip-isip," sabi ko. Ngunit alam kong may kulang sa sinabi ko. Ang totoo, hindi ko masabi ang tunay na dahilan kung bakit masaya ako sa bahay niya dahil sa kanya. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang telepono ni Paul. Nagulat ako nang makita kong si Mia ang tumatawag, ang kanyang matagal ng kaibigan na may lihim na pagtingin sa kanya. Agad naman niya itong sinagot at sa tono ng boses niya, naramdaman kong tila ba may kung anong lumulutang na kasayahan sa kanyang tinig. Habang nag-uusap sila, parang sinasaksak ang puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang sakit at selos na nararamdaman ko. Bigla kong naisip,
Paano kung si Mia pala ang dahilan? Kung bakit may kung anong bumabagabag kay Paul? Paano kung siya ang tunay na mahal niya? Nang matapos ang tawag, nagpaalam si Paul na aakyat na siya sa kwarto para magpahinga. Naiwan akong mag-isa sa sala. Napapalibutan ng mga katanungang hindi ko alam kung paano sasagutin. Ang damdamin ko para sa kanya ay nagiging isang malaking pasanin, isang lihim na hindi ko alam kung tama bang ilabas o manatili na lamang sa limot. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang may kumatok sa pinto. Sino naman ang darating ng ganitong oras? Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at laking gulat ko nang makita ko si Mia, may dalang mga gamit at may bakas ng kaba sa kanyang mukha. "Jom, nandyan ba si Paul?" Tanong niya habang tila ba nag-aalala. Kailangan ko siyang makausap. May kailangan akong sabihin sa kanya. Napatigil ako. Ang pagdating ni Mia ay parang isang bagyong nagbabadya ng pagbabago sa lahat ng bagay. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kung papapasukin ko siya, baka ito na ang katapusan ng aking mga pag-asa at pangarap. Ngunit kung hindi, baka naman may mas mahalagang bagay siyang kailangan sabihin kay Paul. Pinili kong tawagin si Paul mula sa itaas. Habang bumababa siya ng hagdan, napansin ko ang pagtakbo ng oras na tila ba nagbabanta ng isang hindi inaasahang pagbubunyag. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa pagdating ni Mia, ngunit alam kong anumang mangyari, ito na marahil ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Habang papalapit si Paul, naramdaman ko ang bigat ng aking dibdib na tila ba may nais sumabog. Sa pagkakataong iyon, alam kong may kailangan akong ipagtapat, hindi lang kay Paul, kundi maging sa aking sarili. Ngunit bago ko pa man masabi ang anumang salita, nakita ko ang mga mata ni Mia na puno ng determinasyon at pag-asa. Sana ito na ang tamang pagkakataon, bulong ko sa sarili ko habang hinihintay ang susunod na mangyayari na maaring tuluyang magpabago sa lahat. Sa mga nakaraang araw, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Paul. Hindi ko alam kung ito ba't ibunga ng aming palaging pag-uusap tuwing gabi o kung may mas malalim na dahilan na hindi ko pa kayang tukuyin. Ang mga simpleng galaw niya, ang paraan ng pagngiti, pagtaas ng kilay, at ang paminsang pagtingin sa akin na tila puno ng pag-aalala ay nag-uumpisa nang maging mas makabuluhan sa akin. Isang gabi habang kami ay nasa sala, nakaupo sa lumang sopa at nagbabasa ng kanya-kanyang libro, naramdaman kong hindi ako mapakali. Wala akong ganang magbasa. Naglalaro sa isip ko ang mga katanungan na pilit kong itinatago. Kaya naman, nagpasya akong kausapin si Paul. "Paul?" Bungad ko habang isinasara ang libro at tumatayo. "Pwede ba kitang makausap ng masinsinan?" Nag-angat siya ng tingin. Halatang nagulat sa aking biglaang seryosong tono. "Sure? Anong meron, Jom?" Umupo ako sa tabi niya. Napansin ko lang na parang may nagbago. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin nito. Pero bago ko pa matapos ang tanong, nagsalita si Paul. "Jom, alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Pero natatakot akong baka mag-iba ang lahat." Napatingin ako sa kanya, naguguluhan sa posibleng ibig niyang sabihin. "Sabihin mo, Paul. Alam mo namang nandito ako para sa'yo kahit ano pa man yan." Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. "Alam mo kung gaano kita pinahahalagahan bilang kaibigan. Pero nitong mga nakaraang linggo, habang magkasama tayo sa bahay, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero Jom, natutunan kitang mahalin." Saglit na natigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano magiging reaksyon ko. Hindi ko rin alam kung paano ko sasagutin ang mga salitang iyon. Naghalo ang kaba, tuwa,
at pagdududa sa aking dibdib. Paul, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko inaasahan ito. Pero, sa totoo lang, nararamdaman ko rin ang sinasabi mo. Napangiti si Paul, halatang gumaan ang kanyang kalooban. Talaga, Jom? Hindi ko akalain na pareho pala tayo ng nararamdaman. Ngunit bago pa man namin mapag-usapan, nang mas malalim ang bagong pag-unawa namin sa isa't isa, biglang may kumatok sa pintuan. Pareho kaming napatingin, nagtataka kung sino ang maaaring dumalaw ng ganitong oras. Tumayo si Paul at binuksan ang pinto. Sa likod nito, bumungad ang isang pamilyar na mukha. Si Lara, ang ex-girlfriend ni Paul. Nagulat ako sa kanyang biglaang pagdating. Paul, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Lara. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Napatingin si Paul sa akin. Nag-aalangan kung paano haharapin ang sitwasyon. Lara, ano ang ginagawa mo dito? May kailangan akong sabihin sa'yo. Importanteng-importante ito. Sagot ni Lara, halatang may dinadala siyang mabigat na problema. Hindi ko alam kung paano ako makikialam sa usapan nila. Kaya nagpasya akong bumalik sa aking kwarto. Binibigyan sila ng oras para mag-usap. Ngunit bago ako tuluyang makapasok sa kwarto, narinig ko ang sinabi ni Lara. Paul, buntis ako. Tumigil ako sa paglalakad, hindi makapaniwala sa narinig ko. Bumalik ang kaba sa dibdib ko, ngunit hindi na ito para sa akin, kundi para kay Paul. Paano niya haharapin ang ganitong sitwasyon, lalo na't kakaamin lang niya ng kanyang nararamdaman sa akin? Nang muling magtagpo ang aming mga mata, kitang-kita ko ang pagkalito at takot sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong sa kanya sa oras ng ganitong krisis. Pero isa lang ang sigurado, hindi ko siya iiwan. Sa gabing iyon, habang nag-iisa sa aking kwarto, naisip ko ang mas komplikadong sitwasyong kinasasadlakan namin. Ang damdamin ko para kay Paul ay tila isang tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Ngunit sa likod ng lahat ng pag-aalinlangan, isang bagay ang malinaw, mahalaga si Paul sa akin. At handa akong suportahan siya sa kabila, anak, ng anumang mangyari. Ang tanong na pumapasok sa isip ko, ano nga ba ang magiging desisyon ni Paul matapos ang revelasyong ito? Paano kami magpapatuloy sa aming relasyon sa harap ng ganitong pagsubok? Ang mga tanong na ito ang bumabalot sa aking isip habang unti-unti kong nauunawaan na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga masasayang sandali, kundi pati na rin sa mga komplikadong sitwasyong kailangan harapin. Habang nakahiga sa kama, nagpasya akong hindi magpadala sa takot. Magiging tapat ako sa sarili ko at kay Paul, kahit gaano pa kasakit o kahirap ang darating na pagsubok. Sa mga nagdaang linggo, tila nagbago ang lahat sa pagitan namin ni Paul. Dati, simpleng kaibigan lamang ang turing ko sa kanya. Pero ngayon, parang may kung anong kumikirot sa dibdib ko tuwing magkasama kami. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula, pero unti-unti ko nang natutunan. Sa bawat ngiti niya, sa bawat tawanan namin, na may mas malalim pa pala akong nararamdaman. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, nagdesisyon si Paul na magrenta ng pelikula. Gusto ko to, drama at may konting comedy, sabi niya habang pinipili ang pelikula. Pumayag ako. Kahit pa ang totoo, hindi ko naman talaga gusto ang mga ganoong pelikula. Ang gusto ko lang, makasama siya. Sa kalagitnaan ng pelikula, naramdaman ko ang init ng kanyang braso na dumampi sa akin. Hindi ko alam kung sinadya iyon o hindi, pero tila isang alon ng kuryente ang dumaloy sa katawan ko. Jom, may problema ba? Tanong ni Paul nang mapansin niyang tila wala ako sa aking sarili. Wala. Medyo napagod lang siguro sa trabaho, sagot ko. Kahit pa ang totoo, siya ang dahilan ng aking pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang tanong na hindi ko masagot. Ano ba talaga ang nararamdaman ko para kay Paul? Sa bawat araw na lumilipas,
Sa bawat gabing magkasama kami sa bahay, unti-unting lumilinaw sa akin na hindi lang simpleng pagkakaibigan ang merong kami. Isang araw, nagising ako ng maaga. Papunta ako sa kusina nang marinig ko si Paul na nagluluto. Ang bangon ng sinangag at itlog na niluluto niya ay tila humaplos sa aking sikmura. Lumapit ako at tinulungan siya, kahit pa alam kong kaya naman niyang mag-isa. Hindi mo kailangang magising ng ganito kaaga, Jom, sabi niya habang naglalagay ng kape sa tasa. Okay lang, gusto ko lang makasama ka. Sagot ko. At nang magkasalubong ang aming mga mata, alam kong may nararamdaman din siya sa akin. Hindi kita maintindihan minsan, sabi niya nang may halong biro. Pero sa ilalim ng kanyang mga salita, nararamdaman ko ang sincerity. Sa mga ganitong simpleng sandali, sa mga pag-uusap at tawanan, unti-unting natutunan kong mahalin si Paul. Hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin, hindi ko alam kung paano ko siya kokomprontahin. Natatakot ako na baka hindi niya ako maintindihan o baka mawala ang pagkakaibigan namin. Habang magkasama kaming kumakain, nagdesisyon akong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Paul, may gusto akong sabihin sa'yo, sabi ko habang pinaglalaruan ang aking kutsara. Ano iyon? Tanong niya, tila walang kaalam-alam sa kung ano ang sasabihin ko. Ngunit bago ko pa man masabi ang lahat, biglang tumunog ang telepono ni Paul. Sandali lang, Jom, sabi niya, bago sagutin ang tawag. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya habang kausap ang nasa linya. May kung anong kaba ang bumalot sa asakin. Sino kaya ang nasa kabilang linya? Bakit tila nag-iba ang aura ni Paul? Pagkatapos ng tawag, nagbalik siya sa mesa na tila nawawala sa sarili. Sorry, Jom. Kailangan kong umalis. May emergency, sabi niya. At sa mga oras na yon, parang may kung anong bumagsak sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong may malaking pagbabago ang mangyayari. Nang makaalis si Paul, naiwan akong nag-iisip. Ano kaya ang nangyari? Sino kaya ang tumawag? Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Marahil isang dating kaibigan o baka isang mahal sa buhay na may problema. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano kaya ang kahihinatnan ng aming pagkakaibigan? Sa bawat hakbang niya papalayo, tila unti-unting lumalayo rin ang pagkakataon para sa amin. Hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin ng lahat. Hindi ko alam kung paano ko siya ipagtatapat. Ngunit alam ko, sa puso ko, na kailangan kong malaman ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang pagmamahal ay hindi laging madali. Minsan, may mga pagsubok na kailangan nating lampasan, mga tanong na kailangan nating sagutin. At habang nakaupo ako sa sala, nag-iisa, alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon kung paano ko siya sasabihin, kung paano ko siya ipagtatapat. Iyon ang susunod na hakbang na kailangan kong gawin. Ngunit, sa likod ng lahat ng ito, may isang twist na hindi ko inaasahan. Nang bumalik si Paul, hindi ko akalain na may dala siyang balita na magbabago sa lahat ng ito. Isang balita na magtutulak sa akin na aminin ang lahat ng nararamdaman ko. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako makakabalik sa dati naming samahan.